yung gawin ko sa inyo? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, na mga dilat ang mga mata namin o kami ay makakita. Sa 34, sa uling talata po, at si Jesus sa pagkahabag ay hinipot ang kanilang mga mata at pagdakay nagsitanggap sila ng kanilang paningin at nagsusunod sa Kanya. Muli ay pagpalain po ng Panginoon, purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng Kanyang mga banal na salita. Minsan pa tayo po yung at manalangin. Dakilang Diyos ang maraming banal. Maraming pong salamat ngayong gabi at sa patuloy po akong mga dakilang bagay, dakilang pagkilos na ginagawa sa aming mga buhay, na aming nakikita, nararanasan, at mga biyaya at pagpapala mo na patuloy namin natatanggap. Lord, minsan ba sa muli na namang pag-aaral, makikinig namin ng mga banal na salita, patuloy mo kaming bigyan, dagdagan ang karunungan, kaalaman, kakalituhan, kaunawaan, at higit sa lahat ang iyong banal na Espiritu, patuloy na malaya, makapangyarihan ng buwan, pagkilos, pagministeryo, at magpakahayag ngayong gabi sa pamamagitan ng mga banal ng salitang ito, at patuloy mo pong gawin ang nais at kalooban mo na siya pong mangyari at masunod sa aming mga buhay. O Diyos, salamat po sa katagumpayan, sa pagtatagumpay. Maraming pong salamat sa lahat ng katugunan, kasagutan ng aming mga panalangin at kahilingan ngayong gabi. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and Amen. Minsan pa po natin malakas na palakpakan ng ating Panginoon. Amen. Katulad po ng napag-aralan natin sa salita ng Diyos ngayong umaga, nais ng Diyos na tugunin ang ating mga panalangin. Amen po ba yun? Nais ng Diyos katagpuin ang ating mga pangangailangan at nais ng Diyos ibigay ang ating mga hinihingi. Otherwise, hindi sana kayo susulat na kumanag ka at ikaw'y makakasumpong, kumatok ka at ikaw ay bubuksan, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Salita po ng Panginoon yan, isa yan sa napakaraming mga pangako ng Diyos sa atin. Kaya, kasama po sa laman ng puso ng ating Panginoong Diyos, na yung aming panalangin ay Kanyang tugunin, pakinggan, na yung ating hinihingi ay Kanyang ibigay, at yung ating pangangailangan ay Kanyang katagpuin. Pag sinabing katagpuin, i-provide. Amen. Kaya purihin po ang Panginoon, salamat sa Diyos. Isa po sa pagpapala o biyaya ng Panginoon, ito pong hawak-hawak ko. Sabi nung nagbigay sa akin, yan na yung aking pinakapasalubong at birthday sa iyo. Bibiruin ko sana, dapat lang, pasalubong lang, iba yung pa-birthday. Pero sabi niya, pinag-isa ko na yan. Kaya salamat po sa ating Panginoon. Hallelujah. Lalo na, mga kapatid sa Panginoon, may mga pagkakataon pa nga na hindi naman natin hinihingi, pero nakikita natin ibinibigay ng Diyos. Dahil alam niya at nakita niya na kailangan natin. Sino pong nakaranas nun? Maraming beses na. Hindi mo pa naihingi yung bagay na yun, pero nakita na ng Diyos, alam na ng Diyos na kailangan mo o pakailanganin, abay ibinigay. Amen. Ganun po kasi ang ating Panginoon. Mapagbigay po ang Diyos. Generous. Alala ko si Solomon na humingi siya sa Panginoon ng katulungan at nung matuwa ang Diyos, kinakailangan lang talaga matuwa ang Diyos eh. Yung mapangiti mo ang Panginoon, malugod ang Diyos. Sabi ng Panginoon, alam mo Solomon, natuwa ako sa hiningi mo. Kasi sabi ng Panginoon, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Diba? Kinausap siya ng Diyos sa panaginip, isang pangitain, pero sa panaginip, sa pamamaraan ng panaginip. Sabi ng Panginoon sa kanya, Solomon, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Humingi ka. Sabi ni Solomon, Panginoon, kailangan ko ng katalinuhan, karunungan, para pamahalaan ang iyong bayan. Sabi ng Diyos sa kanya, alam mo Solomon, natuwa ako sa hiningi mo. Hindi mo hiningi yung buhay ng iyong mga kaaway na magkandamatay sila. Hindi mo rin hiningi yung kasikatan o karangalan o kaya ay kayamanan. Ang hiningi mo ay karunungan para magamit sa ministeryong ipinagkatiwala sa iyo, sa responsibilidad na ipinagkatiwala sa iyo para pamahalaan ang aking bayan. Therefore, sabi ng Panginoon, yung mga hindi mo hiningi, idadagdag ko sa iyo.
kayamanan, karangalan, kasikatan. At nakita natin throughout the story of Solomon, King Solomon, hindi lamang basta karunungan ang tinaglay niya, kundi kayamanan, karangalan, at kasikatan. In fact, until now, pinag-uusapan pa rin ang lalaking ito, ang taglay niyang karunungan. Sabi kasi ng Panginoon, magiging unique ka. Wala pang naging katulad mo ng mga nauna sa'yo, at pagkatapos mo, wala nang magiging katulad mo. Hallelujah. Kaya sa kalagayan, sa lahat, maging sa mga asawa, walang nakatulad kay Solomon. Imagine, ang kanyang asawa ay 1,000. Kaya sabi ng aking may bahay, parang hindi naman nagniwala dyan. Parang fantasy daw eh. Hindi salita ng Diyos yan, totoong nangyari yan sa nakalipas. Ang kanyang lehitimong asawa ay ilan? 700. Ang kanyang kabit ay ilan? 300. Pero siya lang yun, mga kapatid. Kaya nga iisa lang si Solomon. Kaya lang sa ating panahon, maraming mga unbeliever nagpapaka Solomon. Pero hindi naman talaga sila dapat maging Solomon. Wala naman silang katatayuan o kalagayang ganon. Praise God. Kaya ngayong gabi, kung meron kang pangangailangan, kung meron kang kahilingan, kung meron kang ipinapanalangin, mga kapatid, dapat magkaroon ka ng kaisipan at puso na tutugunin ito ng Diyos. Ibibigay ito ng Panginoon. Kakatagpuin ito ng Panginoon. Amen. Lalong-lalo na kung yung hinihiling mo'y naka-inline. Hindi hindi naka-out of line. Kasi hinuhuli ko yung mga out of line eh. Pag sinabing out of line, wala sa linya yon, wala sa hulog. Pag yung hinihiling natin at pangangailangan ay naka-inline sa kalooban ng Diyos, maghintay-hintay ka lang kasi tutugunin kakatagpuin ng Panginoon yan. Ano ba yung mga basics na needs natin na naka-inline sa kalooban ng Diyos? Trabaho. Nais ng Diyos at kalooban na magkaroon tayo ng trabaho. Amen. Kaya pag humihingi ka ng trabaho, Lord, bigyan mo ka ng trabaho at nagkaan ba? Ibibigay ng Panginoon. Amen. Ano ba? Yung basics nating needs. Food, shelter, and clothing. Kaya lahat po tayo dito, salamat sa Panginoon, nag-provide ang Diyos ng mga matitirahan natin. Salamat, hindi tayo na tumitira at hindi tayo nakatira sa kalsada kasi nga, may Diyos tayo, buhay ang Diyos natin. Amen? Sino po dito ang sa kanilang pamilya nag-iisa ng toothbrush? Pakisabi sa iyong katabi, mapalad ka pa pala. Mapalad pa tayo. Kasi meron pong ipinakita features sa TV. Isang pamilya, dadalawang toothbrush sa pinaghihirang-hiraman. Ilan ba sila? Sa member ng family? 6 o 9. Ang toothbrush nila ay dadalawa. Sa sobrang hirap. Samantalang tayo, kaya natin magpapalit-palit ng toothbrush every 3 months. Yung iba nga, every 1 month lang eh. Amen. Pakisabi sa iba na pinapakapalan mo pa rin. Praise God. So, balikan po natin sa liwain natin yung pinag-usapan natin kanina. Ituloy din natin at the same time. God will do it for you. God will give it to you if. Kunin po natin ang mga pag-uusapan natin sa kasaysayan nito patungkol sa 2 bulag. They are in need. In fact, nasa matinding pangangailangan sila. Ang 2 bulag na ito, ang isa doon, anong pangalan? Additional info lang po. Ano pangalan ng isang bulag doon? Bartimeo. Kasi po dito sa Matthew, kung bakit ko kinuha, sa Matthew, 2 bulag ang sinulat ni Matthew. Pagdating sa Book of Luke and Book of Mark, iisang bulag lang na si Bartimeo. So marami pong nag-argue, nagtalo. Alin ba ito ang totoo? Iisang pangyayari lang ba ito? O magkaiba? Sa pag-aaral po mga kapatid, iisang pangyayari lang po ang kaganapang ito mula sa Matthew, Luke, and Mark. Bakit sa Luke and Mark, iisang bulag lang na sinabi? I think sa Mark, pinangalanan anak ni Timeo na si Bartimeo yung bulag. Sa Luke naman, isang lalaking bulag. Pagdating kay Matthew, ay 2 bulag.
So, iisang pangyayari lang po ang explanation nun. Nang isulat ito ni Marcos, kinuha niya, pinangalanan niya yung isang bulag kasi mas kilala yung isang bulag ng pangalan ay Bartimeo. Magkakaroon na rin tayo ng knowledge, kaalaman o kaunawaan na iba-iba talaga ang mga taong ginamit ng Diyos sa pagsusulat ng Biblia. Na kung i-relate po natin sa ating kapanahunan, ang mga pastor, iisang text ang ginagamit, ang salita ng Diyos ang kinukuhaan. Pero tingnan niyo po ang kanilang mga message, iba-iba. Minsan nagkapare-pareho kami sa text. Pagdating sa pag-deliver, pag-share sa estilo, iba-iba. Iba-iba ang kapahayagan ng Panginoon. Kaya, ang Biblia ay totoong-totoo at ang mga taong ginamit ng Diyos para sumulat ito ay totoong-totoong mga tao. May kanya-kanya silang pamamaraan, may kanya-kanya silang estilo at ginalang yun ng Panginoon, yung kanilang pamamaraan, estilo. Pero, ginabayan silang mabuti ng banal na espiritu para maisulat ng accurate ang salita o ang mga salita ng ating Panginoon. Hallelujah. At makikita po natin ang dalawang bulag na ito ay kinatagpo ng Diyos. Yung kanilang pangangailangan tinugon ng Panginoon at sila po ay nakakita. So ang key verse po natin ay yung verse 28 yata. Yung sinabi ni Jesus, 32. Ito ang ating key verse. Sa verse 32. Tumigil si Jesus at sila'y tinawag at sinabi, anong nais ninyong gawin ko sa inyo? Yung tanong ng Panginoon, what do you want me to do for you? Di ba napakagandang tanong, no? Nung sabihin sa iyo ni Jesus, ng ating Panginoon, okay anak, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Nananalangin ka, umiiyak ka sa panalangin, sabihin siya ng Panginoon, anak, tahan na. Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Ang sabi ng dalawang bulag, nakakita kami. Tanggapin namin ang aming paningin, madilat ang aming mga mata. Hallelujah. Ginawa ng Diyos sa kanila. Kaya nga, tinawag ko po o pinamagatan ang message na ito. God will do it for you, for me, for us. God will give it to you. God will give it to me. God will give it to us. My if. Kung, number one, He will see your knowledge and faith. Kapag nakita niya ang iyong kaalaman at pananampalataya. Praise God. Nakita ng Panginoong Hesus ang dalawang bulag, alam nila kung sino siya. Alam ng dalawang bulag na si Jesus ay manggagamot, dakilang manggagamot. Alam ng dalawang bulag na si Jesus ay naghihimala. Alam ng dalawang bulag na si Jesus ay makapangyarihan. Alam ng dalawang bulag na si Jesus ay mahabagin. Hindi man kumpleto ang kanilang kaalaman, pero sumapat yung kaalamang iyon para sumunod ang kanilang pananampalataya at makatanggap sila ng kagalingan. Naalala ko yung Matthew chapter 16, verse 13, hanggang sa mga sumusunod na mga talata. Si Jesus ay nagtanong sa mga alagad, anong pagkakaalam ng mga tao patungkol sa akin? Ang alam nila, ikaw ay si ganito. Si Juan Bautista, si Jeremias, si Isaias. Alam nila, isa ka sa mga propeta. Sabi niya, ako, anong alam niyo sa akin? Kaya mahalaga, mga kapatid, ang tinatawag na kaalaman. Idugtong pa natin ang Hosea chapter 4 verse 6, my people destroyed because lack of knowledge. Ang aking bayan, ang aking mga anak, ang aking mga tao ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Muli ko pong babanggitin, pag mali ang iyong kaalaman at kaunawaan, mamamaling din ang iyong paniniwala o pananampalataya. Pero salamat, ang dalawang lalaking ito ay nagkaroon ng sapat na kaalaman, bagamat hindi kompleto, hindi puno, hindi nag-uumapaw, pero naging sapat yung kanilang kaalaman para magkaroon ng pananampalataya na makatanggap po sila ng himala na kanilang pangangailangan o kailangan. Ngayong gabi, hayaan po natin dagdagan ng Diyos ang ating kaalaman. Amen? Hayaan ng Diyos, hayaan natin na ang Diyos ay patuloy na magpakilala, si Jesus ay magpakilala, magpakahayag sa atin. Kaya nga, iniwan niya na ang kanyang mga banal na salita. Kaya nga, in-reserve ng Lord ang Bible
para nang sa ganon, ang bawat makakabasa nito at makakaunawa ay patuloy siyang makilala, madagdagan ng kaalaman. Maaaring sa ngayon, ako at ikaw o tayo, hindi pa ganun kapuno, kakumpleto ang ating kaalaman, pero at least, may mga alam na tayo. May mga nalaman na tayo. At hayaan natin na yung kaalaman natin ay patuloy pang madagdagan. Kaalaman patungkol sa Diyos, kay Jesus, kaalaman patungkol sa kalooban ng Panginoon, kaalaman patungkol sa Kanyang mga banal na salita. At naniniwala ko, it will follow. Habang nagpapatuloy tayo, ang kaalaman ay nadadagdagan. Amen po ba? Habang nagpapatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon at dumaraan ka sa iba't ibang mga problema at suliranin, iba't ibang mga avenues ng buhay, iba't ibang mga talye ng buhay, I'll tell you, may mga madadagdag sa iyo. Sabi nga, experience is the best teacher. At doon sa mga karanasan mo ay dagdag kaalaman po yun. Kaya hayaan mo na ikaw ay lalo pang dagdagan ng Diyos ng kaalaman sa pamamagitan ng mga iba't ibang karanasan. Amen po ba? Kaya, alam niyo po, sa mga dinaraanan natin mga trials, mga pagsubok, mga problema at suliranin, may mga knowledge dyan. May mga inputs na tinatawag na nadadagdag sa atin. Amen po ba? Kaya, salamat sa Panginoon kung ating iti-trace back sa mga nakalipas na buwan or taon, sabihin natin taon, meron tayong mas mga nalaman at naunawaan ngayon kaysa sa 2 years, 3 years ago. Amen. For example, last 3 years ago, nagkaroon ka ng misunderstanding o kaaway sa iyong kapatiran, kung sinong tao, minsan sa iyong pastor, na ayos. Di ba? Balikan mo yun. May mga knowledge doon. Amen. May mga inputs kang nakuha doon. Kaya ngayon, alam mo na ang gagawin. Alam mo na kung paano iiwasan yung mga bagay na yun. Amen. Kaya naniniwala ako, yung pangyayari kay Mac, ng mga nakalipas na linggo sa motor, dagdag kaalaman. Amen. Dagdag kaalaman yun. Hallelujah. Nung bago-bago lang din ako nagdadala ng sasakyan, sumati, ang laki ng sati, ang ginastos ko yung 5,000. Aba, ang dami ko kayang nalaman. Alam ko na yung ganun-ganun, yung side mirror, dati ganun lang eh. Sabi kayo sa akin, pag nakalusot ka na, intindihin mo na lang yung harapan mo, kung may tindihin mo, pag binangga ka, kasalanan nila, hindi pala basta-basta ganun. Pag liko kung ganun, kailangan titignan mo rin yung clearance sa ano. Kaya kayo, no? Ganun-ganun. Dagdag kaalaman ang mga karanasan. Amen. Kaya hayaan mong dagdagan ka ng kaalaman ng ating Panginoon kasi malaki ang kinalaman niya sa blessings ng Lord. Malaki ang kinalaman ng iyong kaalaman at pananampalataya para ang iyong pangangailangan ay matugon at makatagpo. Praise God. 1 Corinthians 12:8. Naalala ko po, isa sa kaloob ng Holy Spirit ay ano? Knowledge. Bakit? Kasi nga mahalaga ito at kailangan ito. Na dapat tayo mga Kristiyano sa kaalaman ay patuloy na lumalago. Sa kaalaman ay patuloy na nadadagdagan. Mga kapatid, nakakahiya naman po. 10 years na tayong mananampalataya. Ang saulado natin verse ay John 3:16. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Mali pa. Amen. Diba sinabi sa John 3:16, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Pag nagkaroon ka pa, John 3:3 pala yun. Hallelujah. 10 years na. Hindi naman siguro mahirap na magsaulo ng isang talata sa loob ng isang taon. Amen. Kung naka 10 years ka na, may 10 ka ng talatang memoryado. Pero dapat hindi naman gano'n kabagal o katagal. Hallelujah. For to one is given the word of wisdom, pangunahin po ang wisdom, to the Spirit, to another the word of knowledge. Ngayon, ano kaibahan ng wisdom at knowledge? Parang tanong sa nag-seminar sa amin ng SSS. Ano po ba ang kaibahan ng self-employed sa voluntary? Kasi nung meeting, nagkaroon kami ng seminar patungkol sa SSS. Kasi nagsusumikap na po ang mga pastor na magkaroon ng SSS. At naipatutuo ko po ang church ng Bigutan. At talaga namang na-bless sila. Kaya panindigan nyo na mga kapatid. Andito na to. Sabi ko sa kanila, purihin ang Panginoon na kinilos ng Diyos sa mga kapatiran.
Sila ngayon ang naghuhulog ng aking SSS. At kamakailan lang, last 2 weeks ago, lalo sila nagpalakpakan, last 2 weeks ago, meron isang kapatilang kinausap din ng Diyos, kinilos ng Panginoon, binuksan, kinuhaan ako ng pag-ibig, at pinapakot siya na rin maghuhulog daw ng aking pag-ibig. Dati, pag tinanong ako, basta may pag-ibig ka ba? Kasi patungkol sa mga housing loan, sabi ko yung pag-ibig ko nasa puso eh. Wala akong pag-ibig. At salamat sa Panginoon, meron na rin akong PhilHealth. Eh sabi ko sa mga pastor, alam niyo mga kapatid, hindi na sana ako, pwede na sana akong hindi mag-effort yan eh. Nasabihin ko, basta ako okay na, baka kayo na lang mag-ano dyan. Pero sabi ko, hindi ganun ang puso natin, ang puso ko. Kaya merong in-charge sa SSS, nag-terminal sa amin, ako po ang naka-in-charge naman sa PhilHealth. Galing ako sa main ng PhilHealth, sabi, kumuha ka ng request para sa seminar, at gagawa ko ng request, papapirmahan ko, pupuntahan ko doon. Sabi ni Pastor Jerry sa akin, ikaw na bahala next, ikaw na magdala sa kanila dito. Kaya next meeting, PhilHealth naman ang pupunta sa amin para mag-seminar, para ang mga pastor naman ay magkaroon ng PhilHealth. Walang benefits eh. Pananampalataya, puro pananampalataya, which is very good. Walang masama doon. Kaya lang, in reality, nasa daigdig pa po tayo. Amen. Lack of wisdom naman na, kasi meron akong talagang ewan ko bakit gano'n ang kanyang reasoning. Sabi niya, hindi na kailangan ng insurance ng mga ganito-ganon. Kasi parang pinaghahandaan mo na magkasakit ka eh. Na huwag ka na kasi, naghahanda ka lang magkasakit ka, kaya parang nag-aanyaya ka ng sakit. Magkakasakit ka nga. Ito naman ang sagot ko. Kung ang sakit ay hindi reality, ay ibig sabihin, halimbawa ang tao talaga hindi nagkakasakit. Tapos pinaghahandaan mo ang sakit, nag-aanyaya ka nga ng sakit. Eh ang problema, ang sakit ay realidad. Amen. Kaya dapat talaga, dahil reality ang sakit, vulnerable tayo, nasa physical ba tayo, magkakasakit tayo, may mga paghahanda tayo ginagawa. Hallelujah. So nagtanong, anong kaibahan ng self-employed sa voluntary? Kung i-explain ko pa po yan, nahaba lang tayo. Mamaya na lang. Anong kaibahan ng wisdom sa knowledge? Kasi pwedeng ma-misinterpret natin na basta yung kaalaman, karunungan, iisa lang yan. Hindi po. Iba po ang karunungan, iba ang kaalaman. Mas mataas ang karunungan sa kaalaman. Ang simpleng paliwanag dito, pag yung alam mo ay kaya mong gawin, kaya mong ipamuhay, that is wisdom. Ang mga unbeliever, may mga alam din po yan, may knowledge yan. Pero as long na hindi nila kayang isa pamuhay yung kanilang alam o kaalaman, lalo na sa kalooban ng Diyos sa Biblia, wala silang wisdom. Ang wisdom ay application ng iyong knowledge. Kapag yung knowledge mo na i-apply mo, that is wisdom. At mas mataas ang wisdom, pangunayan ng wisdom. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, pangalawa ay word of knowledge. Through the same Spirit, and that is the Holy Spirit. So nakita ng Panginoon, ang dalawang bulag na ito ay merong kaalaman at pananampalataya. Sa mga kahilingan natin, napakahalaga po nito sa bawat paglapit natin sa Panginoon. Nawa makita ng Diyos na tayo yung mga anak niya na merong alam at merong pananampalataya. Pangalawa, God will do it for you. God will give it to you if He will see your humbleness. Kapakumbabaan. Alam niyo mga kapatid, sa unang tingin, ang kapakumbabaan para bagang katalunan. Lalo na kung hindi naman dapat ikaw talaga yung dapat magpakumbaba sa takong yaw. Naranasan niyo na po ba yun? Ako maraming beses ko nang naranasan na hindi naman dapat ako yung bumati, hindi naman dapat ako yung magpakumbaba. Pero yun ang leading ng banal na Espiritu eh. Kaya ang ginagawa ko, hindi na lang yung sarili ko ang masunod, ang sinasantabi ko, alam naman natin basahin yung galaw ng Diyos eh. Katulad ng nakaraan, ang tinawagan ko yung may bahay. Dahil yun nga, ayaw ko munang kausapin yung yung asawang lalaki. Aba siyang sumagot. Ay di kami nag-usap. Ay di, usap kwentuhan, kumusta na? Pagbaba ko ng phone, nag-text siya, nagpasalamat. Sabi ko, pinag-aayos kami ng Panginoon. Hallelujah.
Kaya ibig sabihin mga kapatid, parang sa una, ang kapakumbabaan ay katalunan o kalugihan. Dahil katamaan, masasagasaan o sasayaran ng iyong pride. Pero once na nagawa mong lunukin paminsan-minsan o sa mga pagkakataong kailangan ang iyong pride, that is humbleness. At alam niyo po, mas pinagpapala ang nagpapakumbaba. Hallelujah. Hindi lingid sa inyong kaalaman yung sa mga daughter church natin patungkol sa Jubilee Night. So, dahil sa mga pangyayaring yun, parang tumabang, tinabangan ako sa kanila. Kung batian lang, bumati kayo, hindi. Dumating sa point na gano'n. Pero mga kapatid, meron ako sinabi sa akin yung bahay na naginip ako. At doon sa mga panaginip na yun, inalala ko lahat ng mga panaginipan ko ng mga gano'n, yung parang pangitain lang, parang vision, parang flash lang. Wala pa pong sumablay o sumala. At yung isang na panaginipan ko, parang ewan ko kung saan sila naghihirap sa ngayon, kung spiritual o literal. Tapos na, the pastor's meeting, nagkita-kita kami. Tapos nabalitaan ko na lang, kaya biglaan siyang umuwi, yung kanyang anak ay isinugod sa hospital. Sabi ko, ito ba yung panaginip ko? Yung related pa ito? Ano? So pag uwi ko ng bahay, siyempre, hindi mo rin matiis. Gusto ng pagiging ama, pagiging pastor. Tinawagan ko. Pero hindi siyang gusto kong tawagan. Sabi ko, may cellphone kaya yun? Pumunta pa ako sa ibang tao parang kumbaga sa binyan, pabanda-banda pa Kinontak ko si Brother Ali. May cellphone pa si may sarili siyang number, may cellphone siya. Oh, pastor, forward mo sa akin. Pag-ring ko, ang sumagot, yun. Dahil kausap kami, kumusta na. Yun mga kapatid. Ibig sabihin, yung kapakumbabaan. At pagkatapos namin mag-usap, so nagpasalamat siya. Siguro mayroong mga misinterpretation na baka iniisip na hindi ako concerned. Sabi ko, Panginoon, talagang kung ano yung galaw mo. Amen. Kapag inililid ka ng Diyos sa pagpapakumbaba po tayo. Dahil mapalat ang nagpapakumbaba, ay tinataas ng Diyos. Mas marami pong biyaya sa mga nagpapakumbaba. Amen. At ang mga mapagpakumbaba ay sila yung maalwan at pinagpapala. Hindi po kalugihan o kagalunan ang pagpapakumbaba. Kamakailan, meron po akong pinag-ayos. Ilang taon na silang may sigalot at malalim na sigalot. Kinausap ko sila, pero ang binangga ko ay pride. Ang mga taong ito ay may kanya-kanyang pride. Pero salamat ay pag-pray ko na po yun. At nung kinausap ko yung isa, ang binabalikan niya ay mga nakalipas. Kaya binigyan ako ng Lord ng wisdom. Sabi ko, hindi natin pag-uusapan ngayon kung sino ang mali o tama. At hindi natin pag-uusapan kung sino may kasalanan o wala. Ang sinasabi ko, yung mga nakalipas, kung pwede, kalimutan na, magpanibagong simula tayo. Nakatingin lang siya sa akin na gano'n. At parang hindi umaabot ang kanyang puso. Pero sa matagal namin pag-uusap, salamat sa Panginoon. Okay. Salamat sa Panginoon. Nag-pray kami. Halos papaiyak na ako. Pinitigilan ko lang. Nag-pray kami sa Jollibee. Pero walang problema sa akin. Sanay naman ako sa gano'n. Kinausap mo naman yung isa. Alam ko na, nagano'n din. Yung opposing spirit, yung alsa ng espiritu. Kasi, sabi ko, gano'n din ang sinabi ko. At salamat sa Panginoon, okay naman. At bago ako umalis, sabi ko yung mga binilin ko sa inyo, ha? At dito tumatawag ako, kumusta kayo dyan? Parang mga bata, pero mga edad, mga 40 taon na pataas. Yung binilin ko, ha? Kamakailan, dumaan ako doon. Yung bilin ko, bago ako umalis, yung bilin ko, ha? Sige, wala na yun. Ayun, ang plano ko po ay pag-isahin sila sa isang church. At sinabihan ko na si Pastor Jeff, sabi ko, next Sunday, may invitasyon ako sa lugar na yon. Pag-prepare ka, ikaw na muna dito. Tinakundakan ko yung invitasyon sa church na yon dahil ako mga ngalal. At dahil yung church na yon ay nasa lugar na yon,
pareho ko silang iimbitahin at pagsamahin sa isang church. Ipag-pray niyo po. Amen. Palakpakan po natin purihin ng Panginoon. At ipinaunawa ko sa kanila ang virtue. Pag sinabing virtue, yung kapangyarihan ng pagpapakumbaba. Ang kapangyarihan ng kapakumbabaan. Alam niyo po ba, isa sa mga pangunahing hinubog ng Diyos sa aking buhay din rin ay yung humbleness. Kasi hindi talaga may iwasan na ang tao ay may yabang o may kayabangan. At nakakayamang aminin ko na rin. Isa po ako doon sa mga taong yun na may yabang. Hindi nga lang basta yabang, mataas ang yabang. Yung pride. Minsan po sino pa yung maliliit, yun ang lalaki, ang tatangkat ng pride. Katulad ko, isa na ako doon, alit ko nito, pero ang pride ko ang taas din. Pero salamat sa Panginoon, tinuruan niya ako magpakumbaba. Sabi ko nga, through discipleship, tinutulan ako ng Diyos ng sumay, patubunto. At mula sa pagiging kambing na nanluwag, ginawa ako ng Diyos na tupa. Totoong tupa. Dahil ang mga tupa ay kanyang mga anak. Ang iglesia ng Diyos ay inheritulad sa tupa. Pakisabi sa iyong katabi, ikaw ay tupa, hindi kambing. Dahil iba ang amoy ng kambing. At salamat tupa tayo. Amen. Hallelujah. God will do it for you. God will give it to you if He will see your humbleness. Ang mga verses po natin dyan, ipapasrak lang natin. James chapter 4 verse 6. 1 Peter chapter 5 verse 5. At sabi doon, nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. 1 Peter 5:5. Nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Inulit po dyan. At sa Luke 18, yung parables na nagpakumbaba yung isa nagpataas, ang inarigyan ng Lord ay yung nagpakumbaba. Luke 18:10-14. At sa Kawikaan, 16:18. Ano na to? Good news to? O NIV? Magandang balita. Ang kayabangan o kapalaluan ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Maging mapagpakumbaba po tayo. Amen? Tulungan tayo ng Diyos na maging mapagpakumbaba. Kung kinakailangan nakikita natin ang susi ay tayo yung babate, tayo yung tinatawag na hihingi ng sorry, kung kinakailangan, kung yun talagang leading ng banal na Espiritu, gawin na lang natin. Nasabihin natin, Lord, bahala ka na. Gagawin ko ito para sa iyo. Amen? Nalulunok naman po ang pride eh. Amen po ba? Pangatlo, God will give it to you and God will do it for you if He will see your firmness or consistency. Ang ibig sabihin ng firmness o consistency, paninindigan at pagpapatuloy. May kasama na rin katapangan po yan. Ang dalawang bulag na ito, nung sila magsisigaw, Jesus, anak ni David, mahatag ka sa amin. Yung kumbaga, nagpipray sila, gusto nila ng blessing. At ibibigay naman talaga ng Panginoon sa kanila. Kaya lang, may mga pinayagan ang Diyos na circumstances na mag-arise. Mga taong pinagwikaan sila, pinagsabihan, hinadlangan, pinagalitan. Tumahimik ba dyan, ang ingay ninyo. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, yung pagiging firm ng dalawang bulag. Bulag sila pero firm sila. Yung pagiging consistent nila. Sa halip na tumahimik, lalong mag-iingay. Jesus, anak ni David, makabag ka sa amin, maawa ka. Hallelujah. Alam niyo po, minsan may pumapasok na katanungan sa akin ng isipan. For example, sa mga youth. Hanggang kailan ko kaya makikita ang mga youth na ito? Lalo na yung mga bago. Ang usapin dyan ay firmness of consistency. Amen. Kasi pwedeng 3 months, pwedeng half year, o kaya 1 year. Minsan ay tatanong mo, hanggang kailan ko kaya makikita ang mga youth na ito na masisigla, magpapatuloy. Consistency ako sabihin, mga kapatid. Hanggang kailan ko kaya makikita na yung isang mananampalatayang na revive at nagpapatotoo. Amen, praise God, ang ganda na ginawa ng Diyos, napakabuli ng Panginoon. After 2 to 3 months, ganun pa rin kaya. Amen. Sabi nga ni Senator Alan Mayitanan nung maglaro kami, Pastor, mag-irigala ako ng sapatos, unang kategori o kategorya.
kung sino yung pinaka-consistent na laging nasa laro. Alam niya ang ibig sabihin ng pagiging consistent. Amen. Yung mga nasa ministry, hanggang ilan ko kaya makikita ang mga kapatid ko na nasa ministry. Hanggang kailan ko kaya makikita ang mga mananampalataya na naglilingkod sa Panginoon? Hanggang kailan ko kaya makikita ang mga mananampalataya na dire-diretso ang kanilang pagdalo? Amen. Consistency. Hanggang kailan? Matthew 24 verse 13, ang makapagtitiis hanggang wakas. Consistency yun, mga kapatid. Praise God. Kaya hindi natin masisi ang Muntinlupa nung nakaraan, si Pastor Henry, ang kanyang theme sa kanyang anniversary, get ready or be prepared for a long run. Ang haba ng takbuhin pag anong gaano, no? Parang walang katapos ang kalsada. Kasi po, ang pagiging Kristiyano, ang paglilingkod sa Diyos, ang pananampalataya, merong inilagay na kalsada o daan o avenue ang Diyos na sa harapan mo na iyong tatakbuhin. Kaya nga ang metaphor na laging ginagamit ni Paul nung magtatapos siya, I have finished the race. I have finished my course. Tatapos ko ang aking takbo. At alam niyo ba sa pagtakbo sa takbuhin nilagay ng Diyos sa ating harapan, kailangan po natin ng pagiging consistent, pagiging firm. Kung ay nilagay ng Diyos sa aking harapan ay takbuhin ng pagpapastor o pagministeryo. Amen, tulungan tayo ng Panginoon, tulungan ako ng Diyos na maging firm at consistent dito na hanggang sa dulo ay matapos ko ang aking takbo. Hindi lamang po totoo yan sa amin, kundi sa bawat isa. Amen. Lalo na yung mga sumasalang sa ministry. Wala pong finished contract dito. Ang finished contract lang ang graduation, death, and second coming of Christ or rapture. Hello. God will do it for you, and He will give it to you if He will see your firmness or consistency. Huwag tayong magpa-distract. Amen. Diretso lang tayo. May ups and downs, ups, downs, ups. Ganun talaga sa pananampalataya, sa paglilingkod. Pero ang mahalaga, consistent tayo nagpapatuloy. Amen po ba? May mga circumstances tayong mararanasan at makikita na mapansin man natin, pero huwag tayong magpa-distract, huwag ma-focus doon ang ating paningin. Tuloy pa rin. Amen po ba? At panghuli, God will do it for you. God will give it to you if He will see our unity. Isa sa dahilan kung bakit ginamit ko po yung Matthew chapter 20, yung pangyayaring ito sa dalawang bulag, na kung papipiliin ako ay mas gagamitin ko sana ang Mark chapter 10 na kung saan ay mas specific, mas tiyak dahil mayroong pangalan na Bartimeo. Mga kapatid, kung bakit dito ko itinoon ang kasaysayan, bagamat isang pangyayari ko ito, kasi gusto, ang bagay na gusto kong mapansin din po natin at makita at maunawaan about their unity. Wala pong unity pag mag-isa ka lang. Ako, mga kapatid, nagkakaisa ako. Para pag sumuko ka na, napapaligiran na kita. Anong gano'n, hindi susuko yun. Ikaw lang pala mag-isa. Naalala ko yung kakakwento lang sa akin ngayon na bago ako umalis, yung kaibigan ko, kapitbahay ko, na pulis. Pastor, hindi lang. Napalaban ako kahapon lang daw. Responde ako sa hold up. Ako ay interesado ako, anong nangyari? Yung kasama ko ba naman umalis? Parang usapan nila, wala naman kasing parang sariling usapan lang nila. Nagpaalam, umalis. Kasi minsan gano'n din siya. Hindi siya lang mag-isa. Merong report. Kinakailangan may hold upan daw sa gasolinahan. Isa sa mga gasolinahan sa Angono, anong bang harap yung